Wala akong pasahero. Kahit na po wala po kayong pasahero, sir. Lalakad ako ng papilis ko kasi pupunta po ako ng LTO. Pinapaliwanag ko po sa inyo. 50-50 scheme po tayo, sir. Pag sinabi po natin rest day po tayo. Ay paano nga? Rest day nga ibig sabihin. Pwede ka lumakad ng mga requirements Sino mo. pong... Alright, what's up mga master? Welcome back again sa ating channel, Master Jelon. So for today's video mga master ay pag-uusapan naman natin yung trending na video ulit ng isang tricycle driver naman na nag-video na hinuhuli siya ng enforcer kasi yung gamit niyang tricycle ay coding na ipinaglalaban niya na sa kanya daw naman yun at bakit daw siya mag-co-commute pa or mamamasahe pa kung meron naman siyang sarili na sasakyan. May punto nga naman, pero base sa kautosang pambayan or memo ng isang panlalawigan, no, kapag coding ang iyong sasakyan na kahit na... Pero yun, bago natin na ituloy ang ating topic mga master, ay panoorin muna natin yung video ng pangyayaring ito para may idea ulit kayo at pag-usapan natin kung ano ba, kung tama ba yung pinaglalaban niya or mali. So eto, panoorin natin. Okay, sige ha. Nakakalaman tayo. Ngayon daw, etikitan ako kasi 50-50 daw. Lumabas ako. Kasi resident na tricycle ko ngayon. Ay, bakit? Nag-iusap na nga ako sa'yo eh. Nag-uusap na tayo ng maganda eh. Ayun yung pakinggan. Kailangan natin natin i-video. Ay kung kasuhan po namin kayo, sir. Nalang po kami kinatakot na i-video kami ng i-video. Nang i-like. Para sa akin ito, kapakanan ko po ito. Ilang na lang po na driver's license. Kapakanan ko po ito, ma. Sir, ilang na lang po. Alam ko po yung tungkulin nyo, nanguhuli po kayo kung di ba ibigin ako. Wala akong pasahero. Kahit na po wala po kayong pasahero, sir. Lalakad ako ng papilis ko kasi pupunta po ako ng LTO. Pinapaliwanag ko po sa 50-50 inyo. scheme po tayo, sir. Pag sinabi po natin rest day po tayo. Ay paano nga? Rest day nga ibig sabihin. Pwede ka lumakad ng mga requirements Sino mo. pong... Sige po, sir. Pwede naman po kayo mag-complain sa opisina, sir. Pailang na lang po ng driver's license. Ay bakit mo nga ako titikitan? So ayun, napanood nyo na nga natin ang video at ayan, pag-usapan natin tama ba o mali yung kanyang pinaglalaban. So although may point naman yung tricycle driver na bakit nga ba siya mamamasada pa or magko-commute pa or mamamasahe kung may sarili naman siya sa sasakyan, no? So ang punto kasi dito mga master ay pampasahero yung kanyang kanyang tricycle. So coding nga, kumbaga coding na sinasabi is yung sinasabi na 50-50 ay rest day niya yung sinasabi. Hindi siya pwedeng bumiyahe or kasama siya sa batch na hindi pwedeng pumasada or mamasahero ng ganong araw. Sa Maynila, sa lahat ng TODA mayroong mga ganyang rules, no, kahit mga probinsya, mga pampasaherong jeep, pampasaherong tricycle, kahit sa mga probinsya at sa mga Kamaynilaan mayroong mga ganyang rules na may rest day kayo or may araw na hindi kayo pwedeng mamasada at ang dahilan niyan ay para nga makamenos ka sa dami ng sasakyan sa kalsada. Although kahit nasa probinsya ka, kahit wala namang masyadong sasakyan, ay ang point diyan is para yung mga kasamahan mo sa TODA ay magkaroon ng pagkakataon para mabawasan yung namamasada na kaagaw or para kumita din yung mga kasamahan mo. Kaya binibigyan ang bawat membro ng sinasabing rest day. At kahit na sinasabing hindi ka namamasada, ayun, ay bawal ka pa ring lumabas dahil nga kumbaga sa kalikasan ay para makabawas din ng polusyon na binubuga ng ating mga sasakyan, no? So kahit naman mga e-bike, mayroong mga ganyan ding patakaran na may coding na sinasabi or may ban na hindi ka pwedeng mamasada
At doon sa sinasabi ni tricycle driver na pagbibideo at kinokontra siya ng enforcer na bawal daw bidyuhan o kasuhan, ay mali po yun. Kasi bilang public servant, allowed ang mga netizen or mga mamamayan na i-video ang pangyayari bilang ebidensya, lalo na kung may mga ganyang pagtatalo, pero hindi para siraan. Ito ay gagawin mo lamang bilang isang documentary, at hindi mo sisiraan yung isang tao doon sa video na ginagawa mo. Bilang isang public servant ay pwede kang i-video ng mga civilian dahil nga kayo ay mga public servant. Meron pong batas na ganyan na mas pasok sa sinasabing freedom of speech, na pwede kayong kung public servant kayo or nasa public service kayo, ay pwede kayong i-video ng mga civilian or ng mga netizen para sa documentary purposes. Pero hindi dapat siraan yon, bottom line, dahil papasok naman yon sa cyber libel kapag ito ay in-upload na puro paninira lang. Yun lang mga master, at sana sa mga public servant or public service natin, mga empleyado ng gobyerno, ay wag kayong mananakot or alam nyo na hindi bawal mag video kapag kayo ay may mga nakakasira or kahit wala. Kumbaga bigla na lang may nag-video sa inyong mga civilian, ay pwede yun, lalo na kung kayo ay nasa act of public service. Yun lang mga master, sana may natutunan ulit kayo sa video na to. At kung may mga katanungan kayo, nasa comment section or i-comment nyo lang ang mga katanungan nyo, at sasagutin natin yan. Let's go!